kumukulo na rin etong inaadobo ko kaya binalikan ko yan at hinalo ko ng bahagya. Tsaka ko naman yan tinimplahan ng asin at konting asukal pambalanse ng lasa. Ay ayan, luto na yan. Saktong luto na rin etong iniihaw ko kaya ano pa nga bang iniintay ninyo ay syempre titikman na natin yan. Ang putahing ito kakaiba raw ang pangunahing rekado. Mahaba, madulas at itsurang bulate. Ano yan, te? Adobong bulate? Parang nakakatakot naman, te. Ang kulay kasi niya parang bulate at ang tao merong natural na aversion o ayaw na kumain ng bulate. Pero alam niyo ba kahit bulate nakakain yan, depende sa pagkakahanda. Sa magbida ng kakaibang nilalang na ito, ang video umani ng mahigit 21 million views. Pero ano nga ba ito? At ano naman kaya ang lasa kung kakainin? Ang malabulating sangkap na inyong nakikita ay tinatawag na puyoy. Sa Visayas, ang puyoy ay ginagamit bilang pain sa pangingisda. Isa rin itong uri ng eel na tinatawag ng lesser thrush eel. Kumpara sa sea eel o igat, mas payat at mas maiksi ito. Abo kagitin na sayran, Kuya Kim! Abo katasayran, Kuya Kim! Dito sa Batan Aklan, nakilala namin ang tukayo kong si Kim Zaraga, ang nagluto ng puyoy sa vlog niya. Simula na mag-vlog si Kim noong 2022 kung ano-ano na raw ang naihanda niya. At isa na dyan ang puyoy. Nalaman ko yung tungkol sa puyoy kasi nag-vlog ako dati ng sasing. Tapos yung kamag-anak ko sa Maynila, since hindi naman ako masyadong familiar sa mga exotic food dito sa amin, sinabi nila sa akin na itry ko din daw i-vlog yung puyoy. Nung sinabi nila sa akin yun, nagpahanap po ako dun sa mga kakilala ko, sa mga pinsan ko. Una ko siyang nailuto, yung puyoy, nung vinlog ko siya. At siya rin mismo inakala rin niyang bulati lang ang puyoy. Unang beses ko siyang nakita. Medyo nandiri ako kasi yung itsura niya, parang mahahawig natin siya sa bulate. Kasi maninipis, tapos yung kulay din niya, medyo mapula. Madalas mapagkamala ng iba na ang puyoy ay isang bulate dahil sa itsura nito. Ang pinagkaiba nito sa bulate, meron itong mata, bibig at buntot na parang sa isda na may pagka-flat. Mahigit 800 species ang igat sa buong mundo. At ang iba rito kayang mabuhay ng 1 dekada. Ang European eel kayang mabuhay ng lagpas sa 50 taon. Ang ibang eels naman kayang ilibing ang sarili sa buhangin o sa putik kung saan ang tanging makikita lang ay ang ulo nito. One of the behavior nila is usually nagbo-borrow yan sa mudflat. If they borrow, it is yung naghahanap sila ng lungga at pumapasok sila doon. Iba-iba ang sizes ng eel, depende sa species. Pwede silang humaba ng mahigit 13 feet o singhaba ng isang standard surfboard. Dami mong alam, Kuya Kim. Dami mong alam, Kuya Kim! Pero bukod sa pagiging pain, kinakain naman daw ang puyoy. Kaya naman sa vlog ni Kim, sinubukan niya mismong lutuin ito. Ano naman kaya ang lasa? Ang lesser thrush eel o puyoy ay naglalagay sa maalat at putika na kapaligiran. Puyoy, ito yung maliliit na eels eh. Medyo maliit lang siya. Usually kasi ang mga eels, na-harvest sila doon sa mudflat. Na-harvest sila, kala mo mga malaking bulate. Yun ang forma nila. Pero slimy. Marami silang slime doon sa katawan that would protect them from yung hearts nung tinitira nila. Mamula-mula pero makikita mo naman ang pagkakaiba ng bulate. Pero bukod sa pagiging pain, kinakain naman daw ang puyoy. Kaya naman sa vlog ni Kim, sinubukan niya mismong lutuin ito. Ano naman kaya ang lasa? Hahaluin ko lang to at igigisang mabuti at saka naman ako maglalagay ng suka at toyo. Naglagay na rin ako ng paminta at pagkatapos ay sinunod ko naman yan lagyan ng tubig para malutong maigi. Saktong kumukulo na rin etong inaadobo ko kaya binalikan ko yan at hinalo ko ng bahagya. Masarap naman daw ang lasa ng puyoy. Naisipan ko na i-vlog yung puyoy kasi bukod sa kakaiba yung itsura niya, alam ko nabibihira lang din yung mga nakakakita at syempre maipromote ko din po yung lugar namin kasi dito po siya nakukuha. Para ipatikim at mausgahan, magluluto raw uli si Kim. Bago lutuin, hinugasan muna ni Kim ang puyoy. Binabad niya ito sa tubig dagat. At saka niya binudburan ng asin at nilabas sa suka. Tapos ay hinugasan ng tubig. Hinuhugasan ko to ng asin para matanggal yung dulas niya at saka para
mabawasan din yung pagiging magalaw nila. Kasi hindi ko to mailuluto kung sobrang galaw pa rin nila katulad ng kanina. Sibuyas at bawang. Gigisa lang natin to ng mabuti hanggang sa mag-golden brown. Ilalagay naman natin itong laurel at paminta. Igigisa lang natin to ng bahagya at ilalagay na natin itong ating puyoy. At ngayon, ganito po yung ginagawa ko para matuhog ko itong mga puyoy para maihaw ko siya. Hindi ko na rin tinimplahan itong mga puyoy kasi maglalagay naman ako ng pangpahid dito. Ano po ang tawag po dito, Mami? Spaghetti. Spell spaghetti. Spaghetti. S-P-A-G-Q-I-T-A. Spaghetti. Mami, sa inyo na po yan. Ay, thank you po. Alam niyo po ba, merong isang uri ng eel, isang uri ng igat o isda na tawag ay spaghetti eel. Nakikita po yan sa mga shallow tropical waters sa Indian, Pacific at Atlantic Ocean. Ang skinny eel na ito pwedeng humaba po ng 5 inches up to 55 inches. Sa inyo na po yan. Okay, Happy New Year po. Happy New Year po. Dami mong alam, Kuya Kim. Ang dami mong alam, Kuya Kim. At yung pag-iihaw naman natin ito ay para lang tayong nag-iihaw ng isaw. Balikan natin si Tukayong Kim. Matapos ng ilang minuto, pwede nang inadobong puyoy niya. Nakapag-ihaw na rin siya ng ilan. And now, it's tikiman time. Masarap siya, te. Malinamnam at saka mayamis yan. Sarap pulutan. Ang sarap. Parang malinamnam to. Pero laging paalala kung kakaibang putahe ang titikman, bago rantakan, mas mabuting may sapat na kaalaman. Abuing hasayran, Kuya Kim. At sana, kayo rin.